Kamakailan lang ay ating napag-usapan na pupunta sa Pilipinas ang Defense Minister ng Japan ngayong Mayo upang pag-usapan ang pagpapaigting pa ng defense cooperation ng dalawang bansa at pag-transfer ng mga warship sa Philippine Navy tulad na lang ng mga Abukuma-class destroyer escorts na paniguradong magpapalakas ng ating presensya sa West Philippine Sea. Pag-uusapan din ang pagbili ng Pilipinas ng mga makabagong air defense radars mula sa Japan upang siguraduhing bantay sarado din ang ating airspace at kapag may manghimasok nga na kalabang aircraft o missile, ino-offer ng Japan ang kanilang Type 03 air defense system na kung saan may range na umaabot hanggang 50 to 70 kilometers at inaasahang handang pondohan ng Japanese government ang pagbili nito ng ating bansa kung sakaling gusto nga talaga ng Pilipinas ang produktong ito. At sa mga bagong updates na ating nakalap, mukhang hindi lang warships at air defense system ang gustong dagdagan ng Department of National Defense matapos mag-post ang Max Defense ng mga larawan ng sikat na M142 HIMARS ng Estados Unidos at kapag nagpo-post nito ang Max Defense ay ibig sabihin na may nagaganap na progreso sa pagbili nito lalo na't ito talaga ang gusto ng ating Philippine Army. Sa ngayon, wala kahit isang MLRS ang Pilipinas o multiple launch rocket system kaya dapat na talagang magkaroon nito ang ating bansa upang mas mapalakas pa ang ating coastal defense. At dahil nga sa post ng Max Defense, palapit na talaga na makuha ito ng ating bansa dahil na rin inaasahang ma-access na ng Pilipinas ang nasa paunang $500 million na military aid mula sa Amerika o nasa halos 30 billion pesos ngayong Hunyo at ang HIMARS talaga ang prioridad na paggagamitan nitong military aid mula Amerika. At kapag na-access na nga ito ng Pilipinas, pwede na nilang gamitin ito sa pagbili ng naturang multiple launch rocket system at malaking tulong ito sa ating pangdepensa dahil may range ang HIMARS nang umaabot sa 290 kilometers at ilang beses na ang Philippine Army nagsagawa ng familiarization at pagsasanay sa paggamit ng HIMARS at magiging madali na lang ang pag-operate nito kung mabibili na ng bansa. Hindi naman uubusin ng Pilipinas ang $500 million para sa mga HIMARS lamang at pwede pang gamitan ng iba para sa pagbili ng MADIS o Marine Air Defense Integrated System na isang klase ng armas na panlaban sa mga drones at iba pang low-flying targets dahil aksaya masyado sa bala kapag missiles talaga ang gagamitin sa drones lalo na't iilan lamang ang anti-air missiles ng Pilipinas. Marami pang ibang defense assets ang mabibili ng Pilipinas lalo na't hindi lamang hanggang $500 million ang military aid kundi tumataginting na $2.5 billion o nasa halos 150 billion pesos. Kabilang pa sa maaaring paggastusan nito ay ang para sa medium range air defense system at isa sa nakikitang maaaring makuha ng Pilipinas ay ang NASAMS dahil isa din ito sa inoffer noon ng Estados Unidos sa ating bansa at napakaganda kapag mayroon nito ang ating hukbong sindatahan. May range ang NASAMS nang umaabot sa 60 kilometers at gumagamit ito ng missiles na kapareho sa ginagamit ng NATO fighter jets kaya walang magiging problema sa supply ng missiles ang naturang air defense system. Sa ngayon, maghihintay pa tayo kung ano pa ang ibang defense equipment ang paggagamitan ng Pilipinas gamit ang military aid na ito at ang sigurado lamang talaga sa ngayon ay ang mga HIMARS dahil wala pa tayo ni isang multiple launch rocket system. Ngunit wag dapat magpakampante ang ating gobyerno at tumasa na lang sa military aid na binibigay ng Amerika at dapat mas lakihan palalo ang budget ng AFP Modernization Program dahil wala pa sa kalahati ang mga natatapos na proyekto at napakahina pa talaga ng pangdepensa ng ating bansa. Dapat na ring matapos ang mga proyekto tulad na lang ng fighter jet project ng Philippine Air Force at dapat na magamit na ng Pilipinas ang ino-offer na loan ng ibang bansa tulad na lang ng South Korea para sa mga KF-21 semi-stealth fighter jets
upang magkaroon na talaga ng totoong fighter jets ang ating bansa at mas mabantayan palalo ang ating airspace.